Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your weekly Gabay Tarot reading from April 8 to April 12, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Pisces, ito po ay general reading. Mga parating pa para kay Pisces ngayong April 8 to 12, 2026. Okay, Pisces. Okay, may new journey. May new journey, pwedeng biyahe, pwedeng bakasyon, pwedeng yung kailangan na pumunta, may lakad na kailangan mong pumunta. New journey. Ang ganda ng new journey na ito kasi may nakita ko ditong self-discovery. Sa new journey na ito, in-embrace mo itong new journey na ito, nagkaroon po ng progress. Sa new journey na ito, may pagkakasundo. Yung hindi siya labag sa loob. Yung in-embrace mo itong bagong pagbabago sa inyong buhay. In-embrace mo itong bagong simula. Yan. So, may nakita rin akong change of position or status dito. So, expect nyo po for this week, Pisces, na marami kayong kilos dito, maraming ginagawa, busy kayo. May relocation, may change of mind, may mode of transportation, may pag-uusap tungkol sa car, may pag-uusap tungkol sa yung pagtaas ng gasolina. Yan. At okay. Kailangan bigyan ng atensyon to eh. Kasi may nakita ako ditong, ang unang nakita ko dito, di ba mag-travel kayo, may paglilipat, maraming ginagawa. Sabi kasi ng card dito na ingatan ang mga mahalagang bagay. Kasi may magnanakaw ako nakikita dito, may taong hindi totoo, may cheater din. O di kaya walang magnanakaw, pwedeng na-misplace mo habang nagbibiyahe ka, habang marami kang ginagawa dyan. Pwede din kung nagkaroon ng party or pagtipon-tipon, ingatan din yung mga importanteng gamit dyan. Okay? So, pay attention. At pwede kasi tong hindi nakaw. Pwedeng may energy kasi ako nakikita dito na misplace. Yan. So, may energy din ako nakikita dito na, di ba sinabi ko kanina, cheater. Pwedeng kukunin niya, aagawin niya yung syota mo, yung taong importante sa'yo, pwedeng kaibigan, kung sino man tong mahalaga sa'yo. Kasi nga, may nakita kong cheater. May nakita rin ako, di ba, sinabi ko kanina, magnanakaw. Pwede din na itong pagnanakaw na ito, na isang tao na masyadong toxic,
Like nakikita mo lang siya, pagdating niya, na-stress ka na, nade-drain na yung energy mo, kahit hindi man direkto sa'yo. Basta toxic siya na tao. Energy vampire kasi ang nakikita ko dito. Sa mga hindi nakakaalam na energy vampire, like, naubos talaga, na nade-drain yung energy mo. Someone is stealing your peace of mind. Ginugulo ka, ginugulo yung plano mo. O, pagdating niya, talagang naguguluhan. Pwede din naguguluhan ka. Basta magulo. Magulo or nanakawin nga niya yung peace of mind mo. So, iwas ka. Hindi kailangan na magalit. Kundi, kung pwede, kung kaya po, umiwas ka sa taong to. Do not spend time with someone who drains you. Kasi this is a form of nakaw eh. Nakaw. Stealing your peace of mind. Okay, so pay attention talaga kayo sa travel or sa party, sa pagtipon-tipon, sa mahalagang bagay, okay? And may nagsasabi, may ano din dito eh, hindi nagsasabi na na-found out mo na hindi siya anas sa'yo. Yan. Ingatan din yung pera ha. Baka may ano dito, basta pera din. Okay? Oh, yung sinabi ko kanina na may party, may togetherness, social event, reception, wedding, baby shower, any kind of celebration. Pisces. Yung I need to get out more and enjoy yourself. Social life ang nakikita ko dito. Party, celebration, good cheer, fulfillment sa pangarap. May winnings dito ha. May winnings ako nakikita dito. At may nakita rin akong recovery. Okay, expect the unexpected. Yan yung sabi ng card. Kasi may bigla ang pangyayari. Bigla ang pagbabago. So, something is in need of your attention. Sinabi na ng card dito kasi may nakita kong energy dito na nabigla ka, tapos biglaan din na aksyon, biglaan din na response, biglaan din na desisyon. So, sabi ng card, stop and rethink muna. Alamin mo muna kung gagawa ka ng desisyon, action ba to, or response, stop and rethink muna. Kung bibigyan ko ba to ng aksyon, may ano yung mga possible consequences niya. Yan ang sabi ng yung card. Kasi nakikita ko dito, hindi ka naging comfortable sa biglaan na ito. Na pwede din na-provoke ka. Para magalit kasi nakita ko dito na-provoke, nagalit ka, nasaktan at nagkaroon ng argument na sana'y maiwasan to. Hindi ka comfortable sa pagbabago na ito. Pero sinabi naman ng card nyo dito, Pisces, na itong pagbabago na ito ay makakasuporta to sa inyong para sa inyong kaunlaran. Kumbaga magkakaroon po siya ng growth. Magkakaroon po siya ng expansion. Oo. May nakita din na ito ako sa pagbabago na ito, may matutunan ka. Learning journey po ito. May mahalagang mensahe po. May mahalagang mensahe, makaka-receive kayo ng mahalagang mensahe.
Pisces. Pwedeng nakatanggap kayo ng invitation. May mahalagang announcement. So, you're waiting for resolve or tawag. Okay. Ingat kayo ha. Pisces kasi may sinungaling po dito. Kanina pa to, yung hindi nagsabi ng totoo. May usapin tungkol din sa corruption. So kung may narinig kayong ingay sa background ko, malakas pong ulan. So focus kayo sa mensahe para may makuha kayong gabay. So may nagsinungaling, may pag-uusap tungkol sa corruption, may naging defensive, a fake something or other, may traidor, may two-faced person, mapanlin lang po. Or pwede din you're trying to cover up some mistakes or lies. Pwede din po na may nagtanong sa'yo, or are you okay? Are you okay, Pisces? Sinabi mo, oo, okay lang ako, pero deep inside, hindi pala. Pwede din pong walang traidor. Pwede may pagkakamali, mistakes, or error. Yan. Wow, this is mahigit pa sa, may mangyayaring mahigit pa sa victory. May satisfaction, may na-sales, mataas ang sales, may milagro mangyayari. Oo. So, sinabi ng card dito, magandang kapalaran po ito. Makaka-receive kayo ng good fortune. So, sinabi ng card, give praise for all of your abundance. Your dreams are coming true. This is good luck, success through good fortune. Na kung hindi man pabor sa iyo noon, ngayon magiging pabor na sa iyo. Kung nag-iisip kayo ng ideas or bagong negosyo, magagamit niyo po yung hidden talent niyo. Yan po yung magbibigay ng yaman sa iyo. Kuha tayo ng angel number po para sa inyo, Pisces. Ngayong April 8 to 12, 2026. Wow, angel number 1111. Intuition. Sabi po dito, trust in yourself. Your inner whisper is working hard to let you know that it is guiding you. Listen in. What is it saying? Feel it. Where is it telling you to go next? See it. Close your eyes and allow. Trust the path you are on. So, sa mga bago dito, positive affirmation po. Twice po natin to i-recite kasi nakakabuti po ito sa inyong energy. So, this is power affirmation ha. Positive affirmation po ito. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, my intuition speaks to me and I listen. I trust that all things are happening for a purpose. Again, my intuition speaks to me and I listen. I trust that all things are happening for a purpose. Okay. Malakas ang iyong intuition. So, kailangan nyo makinig sana sa inyong intuition kasi alam naman natin yung intuition, yan yung maggagabay sa atin. Kung ano yung susunod na hakbang na pagkilos. Siya yung tuturo po sa right path patungo sa success. Siya din yung magsasabi kung may sekreto, kung may nangyari na hindi mo pa alam hanggang ngayon. Siya yung magsasabi na may nangyari na kailangan mong malaman. Okay, so trust yourself. Yung mga biglaang pagbabago na sinabi kanina, sinabi kasi dito, I trust that all things are happening for our purpose. May purpose po sa mga biglaang pangyayari. So, claim nyo po, angel number 1111.
Pisces, maraming salamat po. Sa mga hindi nag-skip ng ads, subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa bagong video natin. Para po sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, energy. Pagod. Pagod si Pisces. Kailangan mo ng pahinga. Okay, magpapahinga kayo. Mag-decide kayo magpahinga. Ang ilan nga dito magbakasyon. Kasi pagod kayo. Pwedeng stress. Maraming ginagawa. Pwede din na-trigger yung anxiety. Pwede din hindi maganda ang pakiramdam. Kaya gusto mo magpahinga. Pero gagawin mo to ha. Nakita ko dito ang some of you, ginawa nyo na nagpahinga kayo. Ikaw ay nagpapahinga para makapag-isip ng mabuti, para makapaghanda or magpagaling. So this card tells us also na relax, calm your mind and reflect. Tamang tulog at tamang meditation ay kailangan po. Nagpasyang ilan sa inyo dito na ayaw nyo munang, sa mga single ha, ayaw nyo munang magkaroon ng relasyon kasi gusto nyo mag-focus sa inyong priority sa buhay. So na may ano din dito na hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan kaya nag-decide ka na mag-put ng space. Remember, kahit anong man tong relasyon na ito, sa kaibigan ba, sa pamilya ba, sa buhay, pag-ibig, kung ano man po ito, naging successful yung iba sa relasyon kasi may space yan sila. Yes, kasi kung walang space, sakal. Masasakal po. So, nakikita ko dito, nagput ka ng space kasi gusto mo makapag-isip na mabuti. Yan yung pahinga mo, yung space po. Para sa pagbalik mo, re-energize ka na, alam mo na yung dapat gawin. Yeah. Space is a sign of respect sa inyong sarili, sa kapwa niyo po, sa inyong connection. So, ang pagpahinga po ay nakapagbigay ng increased productivity and a healthier mental state. Okay, so this is success. Sinabi nga ng card nyo dito na magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader. Yan. Kayo po ay mapag-isip, matalino, patas o etikal. Authority person din, masusunod yung gusto mo, desisyon, ideas or plano, or para din, boss ka dyan. You want to win at all cost. Ginagamit mo yung katalinuhan mo o lohika para makamit ang tagumpay. Gumagawa po kayo ng aksyon upang manindigan. At sinabi ng card nyo dito ha, which is sinabi na yung angel number 1111, na magtiwala, makinig po sa inyong intuition kung maaari po. Magtiwala sa inyong boses. So, gumagawa ka ng lohikal para masunod yung layunin mo sa buhay. Para maabot mo yung layunin mo sa buhay. Okay. May nakita ko dito, may leadership role binigay sa iyo or any kind. Basta may promotion ako nakikita dito. Pagtaas ng iyong posisyon, pagtaas ng kita, sweldo ba? Tapos ginagalang ka ng mga tao dyan, kinikilala ka kasi marami ka ng mabubuting kontribusyon. Marami kang ginagawa na naging successful. Kaya sikat ka, na-recognize ka, at ginagalang ka. Kung may legal concern kayo, makaka-receive po kayo ng mabuting balita. Sa career and money niyo po ang ganda. Why?
Long-term abundance ang nakikita ko dito. Steady progress po. Claim. Pisces. I think this is a second card na nagsabi dito na habaan niyo po yung pasensya niyo. Kasi mukhang naiinip ka dito eh. Gusto mo, pwede din nababagalan ka sa resulta, nababagalan ka sa growth, or pwede din may hinihintay kayo. Oo. So, sabi ng card dito, itong pagiging productive mo sa araw-araw, magkakaroon po siya ng masaganang resulta. Basta magtiwala ka. Yes, magkakaroon siya ng magandang bunga. Ipagpatuloy niyo po yung pagiging masipag niyo sa araw-araw. So, na may mahabang pasensya. And be realistic about your expectation din po. And kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, nag-iisip ng bagong karera, may perfect time po. Yan yung sagot ng card niyo. At marami kayong ginagawa dito eh. So sinabi ng card dito, gumawa ka ng konkretong plano para maiwasan tong burnout na nakikita ko dito. Para magtagumpay din tong konkretong plano na ito. Okay, so claim po long-term abundance. Okay. Andito pa rin. Dalawang card po mismo nagsabi dito na kailangan talaga ng mahabang pasensya kasi mukhang may pasaway dyan. Oo, pwede din masungit or makulit na, for example, customer or kasamahan mo dyan. Or pwede din naging sensitive. So, kailangan po ng mahabang pasensya. Pag-unawa din, pag-intindi. Kung ang tanong nyo regarding sa kaperahan po, this card asks you na pay attention kayo sa inyong income at sa paggasta. Kumbaga, control, monitor, and save, magkaroon ng pagbalanse sa inyong kaperahan. May tulong may combination of forces nagtutulungan, nagkaroon ng pagkakaisa. And this is also divine timing. So may ibibigay ang universe sa iyo na tulong. Pwedeng itong galing sa ipadaan to sa isang tao para tulungan ka sa struggle mo ngayon. Kaya sinabi ng dalawang card na ito maging mapagpasensya, Pisces, as the universe goes to work to bring your desires into reality. So itong tulong na ito from the universe na pwedeng ipadaan sa isang bagay or sa isang tao or sa yung opportunity na makakatulong sa iyo. Okay? Kaya kailangan talaga ng mahabang pasensya. Kasi ibibigay naman ng universe po yung desires mo na it will turn into reality. Okay? So claim po, desires will turn into reality. Claim. Pisces, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At, okay. Huwag niyong kalimutan yung mga April video readings niyo po. April 2026 video readings. Marami po iyon. Kung hindi niyo mahanap, andito lang po sa channel natin. Hanapin niyo po. Okay, love life, self-love, partnership, and romance. Makaka-receive ka ng regalo or tulong. So may tulong dito, may tulong din siya dito sa inyong love and romance. Tulong, regalo. Yan. Makaka-receive kayo niyan. Pwede din po ikaw to kasi may nakita ko dito makaka-receive ka ng malaking blessings at naging generous kayo sa kapwa nyo. At nakikita ko dito nagkaroon ng pagkakaisa. Pwede din pera ito or return investment. So, ang ganda nito, claim nyo po. Pisces, may advice ang card nyo po.
Kasi may nakita ko dito ang pwedeng nagtitiis ka sa isang tao na controlling person or toxic place po ito. Pwedeng nagkaroon ng lust over love, remember? Kasi medyo sensitive to, di ba? Huwag niyong kunin kung hindi kayo naka-resonate. Ibigay niyo po sa iba. Kunin niyo lang po kung ano yung naka-resonate sa iyo. Kasi general reading po ito. Okay? Klaro yan ha. So, may pwede din na nagkaroon ng concern sa lack of time kasi masyadong busy sa trabaho or busy sa kaka-travel. Okay, so pwede din yun nga, nagtitiis po yung nakikita ko dito. Pwede din po nagkaroon ng obsession. May nakita rin ako ditong may ginagawa kayo dyan na alam mong hindi nakakabuti sa'yo pero ginagawa mo pa rin. So may rason ka. So like yung sinabi ko kanina na sobra sa trabaho na alam mong hindi pwede yung sobra kasi hindi yan nakakabuti sa'yo. Balanse, kailangan. Okay? And ang advice ng card dito, magkaroon ng balanse, magkaroon ng freedom, magkaroon ng recovery. Okay? So at the end of the day, dalawang card po mismo nagsabi dito na magkakaroon po ng pagkakaisa. Kung ano man yung mga concern mo, yung mga challenges, ma-overcome mo rin dyan. Ma-overcome mo rin dyan. Ma-overcome niyo po ito. Sa mga single, sobrang saya mo kasi nagusto ka rin ng taong gusto mo. Plus points na yung may love at respect sa iyo. Sa mga relasyon, sa buhay mag-asawa, kayong lahat nga, kahit single po, masaya kayo, satisfied sa buhay. The very supportive yung grupo ng tao sa iyo. Meron din ako nakita dito nakatanggap ng sustento para sa anak. And granted yung manifestation ha, may fulfillment sa pangarap dito, lumabas din to kanina. And happiness. Completion of cycle po ito. So claim, ang ganda po nito. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.